Okay mga Lods, isa na naman pong kabalbalan ng mga DDS senators ang ating iimbestigahan for today's video. Pero gusto ko lang po sanang i-explain sa inyo or ayon sa aking research kung bakit talagang natanggal si General Torre. Kasi ngayon isang problema natin ay combating fake news. Lahat kasi ng sulok ng bawat internet may nagfe-fake news, mga vloggers, even some journalists, 'di ba, na pabor sa isang political allegiance. Pero ngayon, merong taga-Napo na dating general din at sa Philippine Constabulary ang mag-i-explain kung bakit na sibak si General Torre. I think this is much better than listening to yung mga fake news peddlers. Okay, pakinggan natin. Dinify, parang sinuway niya. Ayan. Sinabihan natin siyang ayos at hindi maayos ng kanyang unit. Opo. At ito ay importante, especially sa giyera, dahil hindi po pwedeng merong National Police Commission. After magkaroon ng review, yung ginawang reshuffle ni General Torre, na sa palay ko naman ay intended niya talaga na ma-streamline niya at talagang kumpleto ang kanyang kontrol sa pulisya, ay nakaligtaan niya na merong nakatataas sa kanya. Kasi ang very basic ang principle kasi ng disiplina Ang commander ay responsible sa lahat ng gagawing maayos at hindi maayos ng kanyang unit. Okay, so pause natin. Bibigyan ko kayo ng summary dun sa sinabi dito ni Sir. Okay, so according to Sir here, and this is actually already in the news, para lang dun sa mga tao na nalilito pa rin kung bakit natanggal si Nicolas Torre. Okay, so may hierarchy kasi nga ang PNP. Ang manager nila ang DILG. Ang DILG naman is yan yung parang masasabi natin kanang kamay ng presidente. Tapos ang DILG ang magmamanage sa PNP. Now, may sinasabi dito si Sir na konsepto called discipline, okay? Ibig lang sabihin nun, kung may gusto kang gawin, susunod ka muna dun sa chain of commands na hindi nagawa ni Nicolas Torre. Meron siyang mga tao na gusto niyang ipasok na hindi dumaan doon sa proseso. May due process din kasi yung paglagay or pag-alis or pag-promote sa mga police na gusto mong ilagay sa ranggong gusto nila. Ang problema, hindi niya dinaanan yon. Binypass niya ang DILG ni Secretary Mulya and malamang nalaman yun ni Presidente. Okay, sinasabi din dito ni Sir na ang Presidente naman nagre-reward naman talaga yan. Pero nagpapunish din. Hindi pwede lang puro sarap, may hirap din naman. So, as professionals, walang personalan, trabaho lang. Nasibak si Torre, okay? So, para lang alam nyo yung nangyayari. Kasi yung mga DDS sinasabi, kawawa daw, hindi. Professional lahat ng tao, kaya ganon. And I think natanggap na naman ni General Nicolas Torre ang galawan dito. Ayan, nagpasalamat na siya dun sa mga sumusuporta sa kanya. And ako, sasabihin ko lang sa inyo, I'm very happy for Nicolas Torre sa lahat ng na-achieve niya, lalong-lalo na yung sa boxing. Teka lang. Lalo na yung sa boxing, yun talaga yung pinaka-highlight Joke lang. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa mga DDS senators na maraming sinasabi. Simulan natin kay Amy Marcos. Let's go. Well, talagang nakorap natin ang todo-todo ang DPWH. Nakakaawa nga kasi kung tutuusin sila ang lahat seso. Stricto noon. Si Bata, congratulations. Kellyan, kilala ko siya, bata pa siya. At congratulations. Tweet na tweet. Talaga naman, we need this new breed na kino-call out ng bribery. Tama lang. Kasuhan na niya at talagang pursigihin niya ng todo. Do you agree sa theory ni Senator Tingna? Yung mga district Teka. Talagang nabulok. So yung sinasabi, ang sabi ng Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General. Yan, ito, natatawa ko ba ito This authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base? Tandaan nyo, si Bato de la Rosa is ang laki nung tinalunan niya para maging
PNP general. Kaya siya naging PNP general kasi bata siya ni Duterte. Not because of any merits na meron siya. Bakit? Kasi yung PNP general naman, yung highest position sa PNP is always a senator is a presidential appointee. So I'm not sure kung saan to yung hugot niya. Kasi sasabihin niya, dito, okay. Saan? Oo. Because as I have said during my time, nag-clear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Kasi nung panahon kasi nyo kasi hindi naman literal alam niyo yung term na nepotism. Nepotism naman talaga yung naging gobyerno ni Duterte. Hindi naman meritorious yung pagkaka-appoint sa iyo, Bato. So hindi ka pwedeng i-compare kay Nicolas Torre na meritorious kung bakit siya nandun sa position niya. 'Di ba? Reward, punishment. Ano yung reward? Dahil sa magagandang nagawa ni Torre sa ating bansa. Ginawa siyang PNP chief. Kaso, nagkamali siya. Nag-overstep siya ng boundaries niya. Anong nangyari? May punishment. 'Di ba? Black and white yon. Ganun lang kasimple yon. So, incomparable ka kay Nicolas Torre, Bato. Kasi yung isa na yon, may nagawa talaga. Nakita natin siya. And wala siyang ginawang illegal sa mga ginawa niya. Ikaw kasi meron eh. Ano yon? 'Di ba? Yung amo mo nasa dahig na. Oh. Teka lang, lagyan natin ito para mas intense. Oh, 'di ba? So ibang-iba yung sitwasyon ni Bato de la Rosa at saka nitong si Nicolas Torre. Tuloy natin. Nag-issue ako ng orders din later on. I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Oh, hindi rin kayo sumunod sa proseso. Ano ba dapat yung proseso na natutunan natin? Inform muna bago tanggal. Kaya natanggal si Torre kasi hindi niya ginawa yung proseso. Dadaan muna kay DILG yan. Oh. Kasi tropa ni Duterte, di kahit anong gawin niya, pwede. Oh, mali 'yon. Oh. So nang parang sir, deserve ba ni Torre na masubak? Because of Well, as I've said, expected na yan. Oh. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good while the need exists. At the behest of the president kasi yun naman hindi ko kukontrahin yun. Pero ang ayoko lang kasi kinukumpara niya yung sarili niya kay Nicolas Torre. Kay Nicolas Torre, it was just black and white. Okay? May reward, may punishment. And unfortunately kay Nicolas Torre, nag-overstep siya. Should have just, done ginawa niya yung deal ng diretso. And kung may problema naman siya, he could have just escalated it to the president. Ganun lang dapat eh. Anyway, tuloy. Nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya? Wala, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yan ang sinabi ko sa kanya. Hindi rin gagana yung advice na yun eh. Kasi two different administration, two different ways of running things. Whether you like Marcos or not, pagdating sa appointee, tingin ko talaga well-vetted yung mga tao. Of course, meron pa rin mga nakakalusot na sa tingin ko ay hindi ka aya-aya. Like for example, kasi isa dyan si Gadon kunyari. I mean, I'm sorry kay Lori Gadon. I like him. I like him as a content creator, pero as a politician talaga, nawawalang silbi ako kay Gadon kasi parang wala siyang ginagawang totoo eh. Wala siyang ibang merits doon sa position niya except for the fact na naging very vocal siya sa critic ng mga ng ating administrasyon, right? Dilawan, tinira niya ngayon, mga Duterte, tinitira niya. So I don't think na yun ay meritorious to the point of giving the person a position in government. However, yung kay Nicolas Torre has so much merits in my opinion, 'di ba? Kay Buloy, huli. Alice Guo, huli. Rodrigo Duterte as in inakay papunta sa eroplano. That is in itself an achievement, 'di ba? So ako as taxpayer, I would say na Torre needs a break. After this na matanggal siya, yes, he was punished, pero wag naman sanang tanggalan siya ng
ng posisyon dito sa current administration na to. This is one of the most loyal persons na people na nakilala ko dito sa political journey na tinataha ko ngayon. Grabe yan eh. Biruin mo, na kung alam nyo lang, ako kasi kinover ko talaga yung KOJC siege eh. Grabe yun, my God. Sobrang sobrang talagang yung idea na lang ng papanoorin mo kunyari yung mga sila Banat Bay, putya, yung murang inabot ng tao na yun, hindi pa yun, yung tulak, kasi tututulak siya eh. May, I think at one point, may mga sumusuntok pa sa kanila ng palihim, kaya nga, mainit na mainit yun. That man is for all intent and purposes, was a very polarizing figure na maraming nag-hate sa kanya, but he still did his job. I think that in itself, that person has to really be close to the president because of his loyalty alone. Loyalty has to be rewarded, mga kamats, mga kaibigan. Anyway, maraming salamat sa DDS. Dahil sa inyo, lagi ako may content. Kaya mga lods.